Chapter 27. Naiinis na nagpaikot-ikot si Ara sa study room. Di na siya nakatiis sa nararamdaman niyang inis kaya nag-excuse muna siya. Nagkamali yata siya na imbitahan din ang asawa ni Luis. Imbyernang-imbyerna siya dito, at itong Luis naman ay pinahiya pa siya. Talagang harap-harapan pang sinabi sa daddy niya at sa mga kaibigan niya na hindi siya nito type. Ara girl, stop ka nga muna sa kakalakad mo dyan. Nahihilo ako sa'yo. Reklamo ni Krisha. Hinarap niya ang dalawang kaibigan. I'm so pissed. We know girl. Obvious naman sa mukha mo na parang kamatis na sa pula. Kulang na nga lang umusok na rin yung tenga at ilong mo Ani Laika. At wag sana mangyari yun dahil ang shock mong tingnan. True. At sabay silang tumawang dalawa. Pwede ba tumigil nga kayong dalawa? Kita nyo nang asar na ako ginagatungan nyo pa. Inis na sabi niya sa dalawa. Umakto naman ang mga itong zinizipper ang bibig. Inirapan na lang niya ang mga ito. Pero in fairness ha, super pretty ang wife ni Luis at mukhang bata pa. Komento ni Laika. Sinabi mo pa girl, kung hindi nga lang naka-red gown na may slit itong si Ara ay malamang siya ang star of the night. True. Yuso naman kung paano siya tingnan ng ibang guys. Mabuti na lang hindi ko sinama si Boyfie, dahil malamang susundan-sundan niya ng tingin ang wife ni Luis, baka awayin ko pa siya. Ganon ang mga type nun petit na tisay. Mabuti na lang talaga, kung hindi baka pinilipot ni Luis ang leeg noon. Kita mo naman kung paano niya tingnan ng masama ang mga lalaking tumitingin sa wife niya. Di obvious na patay siya sa asawa niya. Pumikit ng mariin si Ars. Naririndi na siya sa dalawa. Will you two shut up? Rinding-rindi na ako sa inyong dalawa. Sino ba ang kaibigan nyo? Bakit panay puri kayo sa babaeng yun? Sikmat niya sa dalawa. Dapat pala hindi na lang din niya inimbita ang mga ito. Syempre ikaw, friend ka namin kaya nga ginigising ka na namin sa katotohanan. Girl, wala ka ng laban, ibababa mo na ang bandera mo may nanalo na. Sabi ni Krisha. Anong wala ng laban? Nag-uumpisa pa lang ako at I'll make sure na sa bandang huli bandera ko, ang matayog na nakatayo at ako ang tatanghaling panalo. Determinadong sabi niya kahit na ba parang malabo ang lahat. Kahit anong gawin niya malamig pa rin ang trato sa kanya ni Luis. Pero gusto niyang gawing makatotohanan na magiging kanya din sa huli si Luis. OMG girl, you sound desperate na ha. Ayokong magkaroon ng friend na homewrecker so stop ka na. Sabi naman ni Laika. Umikot ang mata ni Ara at tinungo na lang ang minibar. Wala siyang mapapala sa dalawang kaibigan. Kinuha na lang niya ang isang bote ng mamahaling alak ng daddy niya at nagsalin sa baso. Nilagyan niya din ito ng yelo. Malalim ang iniisip niya habang sinisimsim ang alak. Nakapulupot ang dalawang kamay ko sa batok ng asawa ko. Siya naman ay nakahawak din ang dalawang kamay sa bewang ko. Marahang umiindak ang aming katawan sa saliw ng malamyos na musika na pinapatugtog ng live band. May ilang pares din kaming kasabay na sumasayaw. Walang nagsasalita sa amin ng asawa ko at titig na titig lang kami sa isa't isa. Pero mabilis ang tibok ng puso ko. Binaba ko ang isang kamay sa dibdib niya at nadama kong malakas din ang tibok nito. Ngumiti siya at dinaikit ang noo sa akin. Tumatama ang mainit niyang hininga sa mukha ko. Amoy ko rin ang mabango niyang hininga. I love you wife. Bulong niya sa magaspang na boses na malinaw kong narinig. Ngumiti ako at pumikit. Mas masarap pang pakinggan, ang sinabi niyang iyon kesa sa love song na pumapailan lang sa ere. I love you too babe. Bumaba pa ang mukha niya at magaang kinintalan ng halik ang labi ko. Alam mong may nakakakita sa amin. Wala akong pakialam. Mag-asawa naman kami. Let's go home. Tumangvo-tango ako. Gusto ko na ring umuwi. Lumalalim na rin ang gabi. Pero bago kami umuwi ay magpapalam muna kami sa birthday celebrant. Pero hindi namin makita si Ara at ang dalawa niyang kaibigan kaya kay Ninong na lang kami nagpaalam. Maingay ang mesa namin dito sa labas ng isang fast food chain. Puno na kasi sa loob kaya dito na kami sa labas. Pinagdikit na lang ang dalawang mesa. Nandito kami sa mall ni Ana at nakipagkita kanila Ruby, Mara at Jenica. Kasama pa ni Jenica ang anak niya na kanina pa pinanggigigilan ni Ana. Tita na nga ang tawag ni Joaquin kay Ana. Makalipas ang 2 buwan ay ngayon lang ulit kami nagkita-kita. Kaya maingay kami lalo na si Ana.
Binigay ko sa tatlo ang mga order nilang tigda-2 box ng cupcake. Si Joaquin ay paborito daw ang cupcake ko. Send ko na lang sa'yo ang bayad ha. Sabi ni Ruby na binuksan ang isang box at kumuha ng isang cupcake sabay kagat. Ikaw ang bahala. Lalo kang yayaman nito Ivana. Nakikita ko sa FB maraming umorder ng cupcake mo ha. Ani Mara na inabot sa akin ang bayad niya. Masarap naman kasi. Ito ngang si bata kayang ubusin ang isang box ng isang upuan lang. Hindi niya titigilan hanggat hindi nauubos. Ang hirap pang sawayin kailangan pang takutin. Sabi naman ni Jenica na nag-abot din ng bayad sa akin. Bantayan mo na lang para hindi siya samobra sa pagkain. Sabi ko. Yun na nga ang ginagawa ko. Kulang na nga lang bilhan ko ng padlock ang ref namin. Natawa na lang ako sa sinabi ni Joaquin. Heto nga si Joaquin at umuungot na ng cupcake. Binigyan naman siya ng isa ni Jenica. Marami ng flavor ang cupcake ko. Marami ng pagpipilian ng mga customer kung lumobo pa. May sarili na nga akong page sa social media. Ang The Sweet Cakes. Dapat nga ang pangalan ay Ivana's Sweet Cupcakes. Kaso ayaw ng asawa ko na yun ang pangalan ng store ko. Hindi daw magandang pakinggan. Siya lang naman ang may sabi nun. Pero para hindi na namin pagtalunan ay hindi na yun ang ginamit kong pangalan. Nakatulong din siya sa pagdami ng customer ko. Dahil pati mga empleyado niya ay umuorder din sa akin. Kaya sa umaga pinapasabay ko sa kanya. Lumalaki na rin ang ipon ko. Kung dati may pagtutol siya sa paggawa at pagbenta ko ng cupcake ngayon ay suportado na niya ako. Nagbabalak na nga siyang ipagpatayo na ako ng shop. Syempre gusto ko rin yun. Pero saka nakapag-stable na, ang munting negosyo ko at nakapag-graduate na ako. Dumating ang order namin kaya nagsitahimik kami maliban lang kay Joaquin na nasa kandangan na ni Ana, ngayon at gusto pang magpasubo. Hiyang-hiya naman si Jenica pero okay lang daw kay Ana. Itong anak ko talaga di ko alam kung kanino nagmana ng kakapalan ng mukha. Natatawang sabi ni Jenica. Baka sa ama, sagot ni Ruby. Nagkibit balikat lang si Jenica. Sa tuwing nagkikit-kita kami at kasama niya si Joaquin ay never siyang nagkwento sa ama ng bata. Hindi na lang namin inuungkat, dahil baka hindi maganda ang nakaraan nila ng ama ni Joaquin. Actually nakakatuwa nga itong anak mo Sobrang lamang. Marunong na pala itong mag-video call. Ani Ana na hinihimayan ng manok si Joaquin. Naikwento nga niya minsan na video call daw siya ni Jenica, pero mukha naman ni Joaquin ang bumungad sa kanya. Nako pagpasensyahan mo na yang anak ko Ana, natuto kasi sa pinsan ko na mahilig makipag-video call sa kung sino-sino. Sabi ni Jenica na inabot ang mukha ni Joaquin at pinunasan ng tisyo ang bibig. Okay lang, pampatanggal din ng stress ang kakyutan ng anak mo. Lalo na ngayon stress na stress kami sa school ni Ivana, dahil sa dami ng activities idagdag pa ang thesis. Tumango-tango ako sa sinabi ni Ana. Nakaka-stress naman ang pag-aaral lalo na ngayon na graduating na kami. Pero kaunting tiis na lang ay gagraduate na kami. Habang busy na kami sa pagkain ay may nakita, akong pamilyar na lalaking matangkad na may kasamang babae. Nasa labas sila ng isang jewelry store at tumitingin-tingin sa alahas. Naningkit ang mata ko para kilalanin ang lalaki. Kinalabot ko si Ana. Ana, si Kuya Alden yun diba? Itinuro ko kay Ana ang kinaroroonan ni Kuya Alden at ng kasama niyang babae. Tumingin naman si Ana sa direksyon na tinuro ko. Oo nga no. Humarap si Ana paarap sa direksyon ni Kuya Alden at tinawag ito. Nakakahiya pa kasi ang lakas ng boses niya. Nagtinginan tuloy sa kanya ang ibang tao. Sinaway ko naman siya, pero mabuti na lang hindi bingi si Kuya Alden at nakita kami. Kinausap niya ang kasamang babae at kunot noong lumapit sa amin. Hi Kuya Alden. Bati ko nang makalapit na siya sa amin. Tinanguan naman niya ako at nginitian sila Mara, Ruby at Jenica na hindi na makapagsalita at nakatitig lang sa kanya. Malamang na starstruck ang mga ito sa kanya. Ngayon lang kasi nila nakita ang kuya ni Ana. Pero ang tingin ni Kuya Alden ay mas nagtagal kay Jenica at kay Joaquin na titig naman sa kanya. Napansin ko namang parang namutla ang mukha ni Jenica at naging malikot ang mata. Excuse me lang mag-sir lang ako. Tumayo si Jenica at parang naging aligaga na at tila di alam ang gagawin. Sige sa akin muna si Joaquin. Baby dito ka muna kay tita Ana mag-sisure lang si mama. Lumapit naman kay Ava si Jeremiah.
Tumalikod na si Jolene at nagmamadaling umalis para mag-CR. Mukhang ihing-ihi na siya. Jaba, tawag ni Kuya Alden kay Jenica na ikinakunot namin ng noo. Sinong Jana ang tinatawag mo kuya? Tanong ni Ana. Yung kasama nyo, sabi ni Kuya Alden na tinuro si Jenica na papaliko na. Jenica ang pangalan nun kuya, hindi Jana. Sabi ko. Lalong nangunot ang noo ni Kuya Alden na tila litong-lito na. Impossible. Hay nako kuya, sa dami mong babae na pagkamalan mo pa ang kaibigan namin. Baka kamukha lang ng Jana na binabanggit mo ang kaibigan namin. Sabi ni Ana na pinupunasan ng tissue ang bibig ni Joaquin na may gravy. Natuon naman ang paningin ni Kuya Alden kay Joaquin. Titig na titig siya dito. Ganon din si Joaquin sa kanya. Mag-hello ka sa kanya baby. Siya ang kuya ko, sabi ni Ana kay Joaquin. Hello po. Kumaway naman si Joaquin kay Kuya Alden. Pero si Kuya Alden ay walang tugon at nanatiling nakatitig lang kay Joaquin. Anak ba siya ni Jana? Sa halip ay tanong ni Kuya Alden. Jenica kuya, hindi Jana. Pagtatama ni Ana. And yes anak siya ni Jenica, baby introduce yourself nga to Tito Alden para bigyan kanya ng pera. Tumayo naman ng tuwid si Joaquin at ngumiti. Lumabas tuloy ang isang biloy niya sa kaliwang pisngi pati na, ang maliliit at pantay-pantay niyang mga ngipin. Hello po Tito Alden, my name is Joaquin. I'm 4 years old. Bibong pagpapakilala ni Joaquin kay Kuya Alden. Natawa naman kami nila Mara at Ruby. Ngumiti naman si Kuya Alden at ginulo ang buhok ni Joaquin. O pengeng pera pang Joby. Sabi ni Ana at nilahad ang maliit na kamay ni Joaquin kay Kuya Alden. Ginamit mo pa talaga ang bata para makapang uto. Dinukot naman ni Kuya Alden, ang wallet sa likod ng suot na pantalon at dumukot ng bagong 1,000 na malutong at binigay kay Joaquin. Yehey! May pera na si Joaquin. Say thank you to Tito baby. Thank you po Tito. Nakangiting sabi ni Joaquin na medyo nabubulol pa kay Kuya Alden at winagaway pa ang pera. You're welcome baby boy. Muling ginulo ni Kuya Alden ang buhok ni Joaquin. Kinuha naman ni Ana ang pera kay Joaquin at nilagay sa bag nito para di mawala. Alden. Lumapit ang magandang babae na kasama ni Kuya Alden at humawak sa braso niya. Binati pa ng babae si Ana na maasim lang nang ngumiti. Nagpaalam si Kuya Alden at ang babaeng kasama niya. May pupuntahan pa raw kasi sila. Ang gwapo naman ng kuya mo Ana, ang macho pa. Parang hindi totoo, sabi ni Ruby. Oo nga, di sila nagkakalayo ng hilatsa ng asawa ni Ivana. Segunda pa ni Mara. Magkaibigan sila ng asawa ko. Sabi ko naman, siguro kapag nakita pa nila ang ibang kaibigan ng asawa ko at Kuya Alden ay baka maloka sila. Lahat naman kasi ng mga kaibigan ay may kanya-kanyang angkin na kagwapuhan. Pero syempre pinakagwapo para sa akin ay ang asawa ko. Nakabalik na galing sa CR si Jenica at nagmamadali na siyang sinukbit ang bag. Mauuna na raw sila ni Joaquin dahil may emergency daw sa bahay nila. Hinayaan na lang namin sila dahil mukhang may emergency talaga. Kumaway na lang sa amin si Joaquin. Hinatid na lang namin sila ng tingin. Nakauna ng higa sa akin si ang asawa ko. Habang ako naman ay busy sa pag-scroll ng screen ng cellphone ko. Nangingiti ako habang pinagmamasdan ko ang mga pictures ni Ana at ni Joaquin na pinost ng una sa social media. Pinagpupusyuan ko ang mga ito. Ang cute talaga ni Joaquin. May mga picture nga na parang magkamukha na sila ni Ana. Naramdaman ko ang pagpulupot ng braso ng asawa ko sa bewang ko, ang mainit niyang hininga na tumatama sa sakin. Sino yang batang kasama ni Ana? Tanong nito. Nakatingin din pala siya sa cellphone ko. Anak siya ng isang friend namin. Yung nakasama din namin magtrabaho sa resto. Ang poging bata no. Super close na nga sila ni Ana eh. Parang magkamukha na sila, sabi ko. Actually parang pamilyar sa akin ang mukha ng bata. Di ko lang matandaan kung saan ko nakita. Aniya na hinahalik-halikan na ang buhok ko. Nagkibit balikat na lang ako. Gusto ko kapag nagkaanak tayo ng lalaki kasing gwapo din niya. Hindi naman malabo yun dahil gwapo ito. Hay, parang gusto ko na tuloy magkaanak ng lalaki. Ying mini-mini to. Yung kamukha ko ba? Nakangising sabi ng asawa ko. Ngumuso ako. Hindi naman malabo na maging kamukha mo ang magiging anak natin, ikaw ang ama eh. Lalo niyang kinabig ang katawan ko padaykit sa katawan niya.
Damang-dama ko na ngayon ang init ng singaw ng katawan niya pati na rin, ang matigas na bagay na bumubandol sa puwitan ko, nung pahigain niya ako. Nag-init tuloy ang mukha ko damay na rin ang buong katawan ko. Tutal na pag-uusapan na ang anak, buntisin na kaya kita. Aniya sa nanghihibong boses. Lalo namang nanghaba ang nguso ko at nagliliyab na ang mukha ko sa init. Nilingan ko siya. Oy, may usapan tayo ha. Magtatapos muna ako, sabi ko. Tumawa siya at hinalikan ako sa pisngi. I know wife, pero pwede naman 2 months bago ka grumadaot may laman na ang tummy mo. Hinimas-himas niya ang impas kong tiyan. Mukhang gusto na nga talaga niyang magkaanak. Pwede naman yun. 2 months bago ako graduate ay buntis na ako. Pwede naman. Nagangat siya ng mukha at tumingin sa akin. Talaga, pwede. Tumango ako. Ngiting-ngiti naman siya. 4 months na lang wife, gagraduate ka na. Tila excited na sabi niya. Talagang nagbilang siya. Oo nga, so ready ka na bang maging daddy? Nakataas ang kilay na tanong ko. Pati ako na excite na rin. Baka nga ngayon palang magpabuntis na ako eh. Reading ready na. Gusto mo ngayon na eh. Nakangising hamon pa niya sa akin. Nakaguhit na nga sa mata niya ang tuwa. Hindi pa ngayon, maghintay ka pa ng 2 buwan. Sumubsob siya sa batok ko at niyakap ako ng mahigpit, excited na ako wife. Bulong niya. Kinagat ko naman ang labi, at ngumiti. Third POV. Napaangat ng tingin si Enrique nang bigla na lang pumasok ang sekretarya niya. Anong problema Ilay at bigla ka na lang pumasok nang hindi kumakatok? Puna ni Enrique sa sekretarya. In-adjust niya ang suot na salamin at niligpit ang mga papeles. Sir, may mga pulis po sa ibaba hinahanap kayo. Kumunot ang noo nito sa sinabi ng sekretarya niya. Anong pulis? At bakit ako hinahanap? Hindi ko po alam sir. Basta po hinahanap kayo. Bumuntong hininga. Sige bababa na ako. Tumayo na si Enrique at inayos ang suot na brown na coat. In-adjust niya ang salamin at tinungo na ang pinto ng opisina niya. Sa lobby ay sumalubong sa kanya ang may 5 pulis. Nagpakilala sa kanya ang isang pulis na may mataas na ranggo at inabot sa kanya ang isang nakatuping papel. Isa iyong warrant of arrest. Mr. Enrique, inaaresto ka namin sa salang pagnanakaw sa kumpanya. Sabi ng pulis at nilabas ang pusos. Nagimbal naman siya sa sinabi nito. Sandali, anong pagnanakaw ang sinasabi nyo? Wala akong ninanakaw. Baka nagkakamali kayo. Sa istasyon ka na lang magpaliwanag Mr. Ipatawag mo na rin sa sekretarya mo, ang abogado mo para depensahan ka. Nilangon niya ang nagsalita. Attorney, anong ibig sabihin nito? Tanong niya sa abogado ni Luis. Bistado na ang lahat ng ginawa mo 5 taon na ang nakakaraan Enrique. Kaya sumama na lang kayo sa istasyon. Naghihintay na sa inyo doon si Luis. Anito at tumalikod na. Nanlaki naman ang mata niya. Nakatingin sa kanya, ang lahat ng mga taong naroon. Natarante siya nang maramdaman ang malamig na metal sa palso niya. Hindi ako sasama. Wala akong ginagawang masama. Pakawalan niyo ko. Sumama na lang po kayo sir at wag nang magpapapilit. Ilay, tawag niya sa sekretarya. Agad naman itong lumapit at bakas na sa mukha ang pag-aalala. Tawagan mo si attorney. Pasunurin mo sa istasyon. Madali. Opo sir. Dinukot nito ang cellphone sa bulsa ng coat na suot at nagdayal. Siya naman ay bumuntong hininga at matiwasay na lang na sumunod sa mga pulis. Napaawang ang labi ko habang tutok ang mga mata sa screen ng TV dito sa kusina. Maging si Manang Leng at sila Ate Ona ay napatigil din sa ginagawa at nakatingin lang din sa flat screen TV. Binabalita kasi ngayon ang pagkakaaresto sa mag-ama. Si Ninong at si Ara na nagwawala pa, habang akay ng 2 babaeng pulis habang papasok ng presinto, inaakusahan sila ng pagnanakaw. At ang complainant ay walang iba kundi ang asawa ko. Nakakagulat naman yang balita. Totoo ba yan? Bulalas ni Ate Lucy na napasapaw pa sa dibdib. Malamang totoo. Si Sir Luis ang nagpadampot sa kanilang mag-ama eh. Alangan namang bintang-bintang lang ni Sir Luis yan. Sabi naman ni Ate Ona. Grabe. Magnanakaw pala si Ma'am Ara at ang tatay niya. Komento din ni Ate Che. Napailing-iling naman si Manang Leng. Si Dina naman na nakatutok pa rin sa TV ay tila shock na shock sa balita. Biruin mo sa tagal ng naninilbihan, ang mag-amang yan sa kumpanya ng pamilya ni Sir Luis ay pasimple pala nilang ninanakawan.
Hi, kahit gaano mo pa talaga kilala, ang tao o gaano mo pa katagal kasama ay hindi ka pa rin talaga, dapat magtiwala ng lubos. Ani Manang Leng. Pero nakakagulat pa rin talaga ang balita Manang. Kayo po ma'am, alam nyo na po ba yan? Tanong sa akin ni Ate Ona. Bumuntong hininga ko at umiling-iling. Hindi, wala naman sinasabi sa akin o kinukwento ng asawa ko. Pero nitong mga nakaraang araw masyado siyang busy at lagi silang magkausap ni attorney. Yun siguro ang pinagkakaabalahan niya. Nako siguradong kulong ang mag-ama na yan. Biruin mo 1.2 bilyon, ang kabuuang ninakaw sa kumpanya nila Sir. Grabe. Kilala ko yang si Sir Enrique matalik na kaibigan niya ng yumaong ama ni Sir Luis at ninong panga nito. Ang alam ko lagi siyang tinutulungan noon ni Sir Juancho at pinagkakatiwalaan ng Don. Di ako makapaniwala na magagawa niya ang bagay na yon. Nakakalungkot lang. Ganon talaga minsan ang tao Manang, nagpapasilo sila sa pera at mas nagiging matimbang ang pera kesa sa mga taong nagtitiwala sa kanila. Muli akong bumuntong hininga at tinuloy na lang ang pagmimix ng itlog at butter. Nakakabigla talaga ang balita. Nag-aala ako ngayon sa asawa ko. Pero alam ko namang kayang-kaya niyang i-handle ito. Pero sa loob-loob ko may tuwa akong nararamdaman. Sa pagkakaaresto kay Ara ay ibig sabihin lang nun, tanggal na siya bilang empleyado sa kumpanya. Bagamat nalulungkot ako sa sinapit nilang mag-ama. Pero ganun talaga kapag may ginawa silang kasalanan. O Dina, saan ka pupunta? Tanong ni Ate Ona kay Dina na lumabas ng kusina. Ay iihi lang ako sandali, ihing-ihi na ako eh. Dito sa kabila ang CR hindi dyan. Ay oo nga pala, tila litong-lito naman si Dina kung saan pupunta. Ito talagang si Dina inatake na naman ng mali-mali.